Isang maaliwalas na umaga nga po pala sa ating lahat mga kaprobinsyano. Ngayong araw nga pala ay magluluto lang tayo ng isang simple pero napakasarap na pananghalian. Ilang araw na kasing nagpapapansin sa akin itong mahahabang bunga ng ating tanim na malunggay. Kaya eto at sinungkit ko na. Tapos dumiretso naman ako dito sa aming munting gulayan para pitasin itong makapal na bunga ng aming sigarilyas. Kung mapapansin nyo nga mga kaprobinsyano, ito ay maiigsi lang. Kasi nga po ito ay yung tinatawag na native. Halos nakaisang bilao nga rin tayo mga kaprobinsyano. Nakakatuwa nga rin at napakasipag mamunga ng mga tanim nating gulay. Ito ang resulta ng maganda nating pag-aalaga sa kanila. Bali, ang gagawing luto nga lang pala natin dito sa mga gulay mga kaprobinsyano yung isa sa paborito kong ulam na ginisa. Isang ulam na talaga nga namang hindi ko pagsasawaan. Dahil bata pa lang ako talaga nga namang lumaki na ako sa pag-uulam ng gulay. At sinanay kasi kami ng aming mga magulang. Alam nyo naman kung gaano kahirap ang buhay noon. Kapag hindi kayo nagtanim ng gulay sa bakuran, hindi kayo makakatipid ng pang-ulam sa araw-araw. Dahil ilang beses ko naman ang nabanggit sa inyo mga kaprobinsyano na ang buhay namin noon ay talagang simple lang. Lalo na at kami ay medyo marami sa aming pamilya. Mabuti na nga lang din at meron tayong nakapabiyay na dalag ngayon. Hindi na tayo mahihirapang mag-isip ng ipapartner natin dito sa ating gulay. Abe, isang piraso nga lang na ito mga kaprobinsyano kulang-kulang 1 kilo na ang timbang. At para maalis yung lansa, ito tinagod ko muna sa suka at asin. Inalis ko nga lang yung bituka niyan at saka ko na tinuhog dito sa ating steak. Tapos tinabi ko lang sandali at umpisa na nating igisa itong mga gulay. Napakasimple nga lang iluto nito mga kaprobinsyano. Iginisa ko lang dyan yung sibuyas, bawang at kamatis. Kapag naiigisa na natin ng maganda, ilagay na natin itong kamote. Tapos lagyan nga natin itong ating halubaybay na bagoong. Kung mapapansin nyo nga, akala mo lang din ito pinakbit mga kaprobinsyano. Ang pinagkaiba lang wala itong ampalaya. Pagkagisa nga ng maganda-ganda, nilagay ko na itong hagod at sigarilyas. Nilagyan na rin natin ng kaunting sabaw mga kaprobinsyano para mas madaling lumambot itong ating mga gulay. Tapos sinabayan ko na nga rin palang magparingas nitong uling para maya-maya maiihaw na rin natin yung malaking dalag. At kapag ganyan na nga yung datingan ng ating ginisang gulay mga kaprobinsyano at malambot na rin ang kamote, yan ang sinyales para tikman muna natin. At dahil goods na po ang lasa mga kaprobinsyano, tara po at hanguin na natin. Tapos itong dalag inuumpisa na nating ihawin. Saglit na lang naman ito mga kaprobinsyano at ako ay makakakain na ng aking pananghalian. Tingnan nyo naman mga kaprobinsyano sa isa pa lang solve na tayo. At dahil nailuto na natin itong ating ulam, syempre hindi mawawala itong ating pampaganang sausawan. At dahil solo ko nga lang dito sa bahay, tara po at samahan nyo na akong kumain mga kaprobinsyano. Kayo po muna ang makakasama ko ngayon at wala yung aking prinsesa. Sayang at paborito pa naman niya yung isda at busy kasi siya sa kanilang camping. Kapag nga naman lumalaki na ang anak, talagang marami na rin pinagkakaabalahan. Pero di balit magpapakabusog na lang tayo mga kaprobinsyano. Lalo na talaga namang napakasolid nitong ating ulam. Kasarap ng hagurin nitong bunga ng malunggay. Tapos itong laman ng dalag na talaga nga namang naihaw natin ng mabuti. Sausaw lang natin sa bagoong na may sili, sabay subo. Talaga naman mga kaprobinsyano. Abe, kamuntikan pa akong magtire. O paano ba yan? Nabusog na naman tayo sa ating pananghalian. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye!